Kung ikaw ay mayroong ama na mabuti, mabait at masipag, napakaswerte mo. Hindi lahat may ganyan. Dahil ako, pangarap ko ang ganyang ama noon. Pinagpalang araw po mga ka-KB at ganun rin sa iyo Kabanong. Ako po si Berong at ito ang aking kwento. Pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral noon, pero dahil sa kakapusan, grade 6 pa lang ay huminto na ako. Sa hirap ng buhay namin sa Sorsogon, napilitan na akong magbanat ng buto noon. Kailangan kong magbilad sa araw para lang makapagsaka. Sa ganoong edad, namulat ako sa buhay. Na hindi pala ganun kadali ang laban lalo na kung wala kang matinong tatay. Pagtungtong ko ng 18 anyos, mas naging siraulo ang tatay ko. Walang trabaho, malakas mag-inom at higit sa lahat, gumagamit pa ng pinagbabawal na gamot. Berong, tasan ba nanay mo? Nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain. Kalmado lang ang boses ni Itay noong hapon na naabutan niya ako sa bahay. Tiningnan ko siya na parang naiilang. Nakita ko pa lang na namumulang mata niya. Kinakabahan na ako. Alam ko na kasi kung anong meron kapag ganun siya. Nasa palengke po, Tay. Pinapaubos yung tinda niya. Walang yang buhay to. Nagugutom na ako eh. Ikaw ba? Wala ka bang pera dyan? Ibigay mo muna sa akin. Bibili ako ng makakain. Wala rin po akong pera, Tay. Pinambayad ko na po ng utang natin kay Aling Glende. Nagulat na lang ako nang biglang hampasin ni Tatay ng malakas ang lamesa. Nanlilisik ang mga mata niya. Nagsimula na ring manginig ang kamay ko. Kailan ba kita mapapakinabangan ha? Tuwing hihingi ako sa iyo ng pera, wala kang pera. Hindi ka ba sinasahuran dyan sa pinapasukan mo? Maliit lang naman din kasi yung sahod ko, Tay. Sakto lang pambayad sa mga utang ninyo. Sinusumbatan mo ba ako? Ha? Nanunumbat ka na ngayon? Hindi naman sa ganun, Tay. Bigla niyang dinakma ang kwelyo ko. Bang nagsasalita siya ay nagtatalsikan pa ang laway niya sa mukha ko. Amoy na amoy ko ang pinaghalong amoy ng alak at kung anumang droga ang tinira niya. Ihanap mo ako ng pera ngayon at gusto kong kumain. Dahil kung hindi, baka mapatay kita ngayon. Naintindihan mo ba ako? Kahit ayaw ko, tumangot-tango na lang ako sa kanya sa sobrang takot. Bangungot talagang maituturing ang mga sandaling yon. Padabog niya akong binitiwan at naglakad na rin siya papalapit sa papag. Humiga siya at wala pang 5 minuto ay humihilik na rin. Ako naman ay nagmamadaling lumabas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga sandaling yon. Mabuti na lang ay nakabanggaan ko ang kumpare ni Itay na si Mang Estong. Pati na rin ang anak nitong si Jerry na kaibigan ko rin naman. Ayos ka lang ba? Muntik na ako matumba nun. Buti na lang ay nahawakan nila ako. Uy, Berong, namumutla ka. Ano nangyari sa iyo? Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang kamay ko sa takot. Hinawakan ako ni Mang Estong sa balikat at unti-unti akong pinakalma. Alam na agad niya kung ano ang nangyari. Isinama ko na mag-ama sa peryahan na malapit lang din sa baryo namin. Meron kasi silang pagmamay-ari na kainan doon na gabi lang nagbubukas. O sige Berong, kumain ka lang. Walang pipigil sa iyo. Libre lang yan, huwag ka mag-alala. Pre, daan-daan lang. Baka mabulunan ka. Nang maramdaman kong nanonood sila sa akin, sandali akong tumigil. Naalala ko na may iba pa palang tao ang naroon. Nakaramdam ako ng hiya. Buti na lang, mabait ang mag-ama. Mang Estong, Jerry, at sa mga tao nyo rito, maraming salamat dahil lagi nyo akong pinapakain dito. Tinapikan ako ni Jerry sa balikat. Sus, wala yun tol. Magkababata tayo, di ba? Para saan pa yung pagkakaibigan natin kung hindi tayo magtutulungan?
Kaya lalo kayong pinagpapala kasi napakabuti nyo eh. Alam mo Jerry, napakaswerte mo. May mabuti kang ama. Berong, kung gusto mo, ituring mo na lang din akong ama. Kaibigan ka naman ni Jerry. Mabait ka naman bata. Po? Talaga po? Pwede po yun? Oo naman. Wala naman na tayong aasahan sa tatay mo. Bukod sa wala nang ang silbi, nananakit pa. Nakaramdam ako ng kaunting lungkot. Hindi ko kasi talaga maintindihan kung bakit ganon si Itay. Bakit po kaya ganon si Itay, no? Hindi naman di ba ganon ang mga tatay? Magkakaiba kasi ang mga tao. Kung gano'n ang tatay mo, hindi mo yun kawalan. Kasi darating ang araw na siyang nawalan. Wala siyang kasama kapag tumanda na siya. Kaya ikaw, ang nanay mo ang isipin mo dahil siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. Inakbayan na lang ako ng mag-ama. Sa mga sandaling yon, kakaibang saya ang naramdaman ko, Kabanong. Parang yun yata ang unang beses na nakaramdam ako na may isang tunay na ama na nasa tabi ko. Matapos akong kumain, isinama naman ako ni Jerry sa mga palaro sa perya. Madilim na rin noon kaya parami na ng parami ang mga tao sa peryahan. Doon oh, color game tayo. Bibigyan kita ng pangpuhunan mo. Kapag napalago mo to, iyon na to. Pero kapag hindi mo napalago, sasakay tayo dun. Napalingon ako sa likuran namin. Kinabahan ako nang makita ang tinatawag nilang Ferris wheel. Ay, ayoko dyan. Nakakalula. Di, palaguin mo tong ibibigay ko sa'yo. Tumaya kami sa color game. Nung una ay ilang beses pa akong nanalo. Kaso nang tumagal, unti-unti na rin akong nalagasan ng pera. Kaya sa huli, sumakay kami ng Ferris wheel. Sobrang kabado talaga ako noon, Kabanong, kasi parang makakalas yung sinasakyan namin. Kinakalawang na kasi yung ibang parte. Pero nanatili lang ako na nakaupo para hindi kami umuga. Habang iniikot kami, natatanaw ko ang kabuuan ng baryo namin. Pero napalingon ako sa kaliwang banda kung saan naroon ang maraming puno. May nakita akong kakaiba, Kabanong. Isang nilalang na lumilipad. Uy, pre, tingnan mo oh. Kaso, huli na. Medyo may kabilisan din kasi ang sinasakyan namin kaya hindi na rin yun nakita pa ni Jerry. Ha? Ang alin? May nakita ako eh. Malaking ibon. Ay, hindi. Parang tao yata tapos may pakpak. Ha? Parang ano kasi baka aswang. Nawala ang pagkalula ko dahil sa usapan na yon. Nakita ko naman ang kakaibang reaksyon sa mukha ni Jerry. Halatang takot din siya sa nilalang na tinatawag nilang aswang. Pagbaba namin sa Ferris wheel ay hindi man lang ako nakaramdam ng hilo. Kinulit agad ako ni Jerry kung totoong aswang daw ba ang nakita kong lumilipad. Pre, sigurado ka pa? Aswang yung nakita mo? Hindi ako sigurado pero parang tao siya na may pakpak. Malapad nga yung pakpak niya. Lumipad siya ng paganon. Ano yun? Anong paganon? Paganon? Ano, patagilid. Parang kalapate. Ala pre, baka aswang nga talaga yan. Tara, sabihin natin kay tatay. Ano ka ba? Wag na. Alam mong abala yung tatay mo sa tindahan nyo eh. Anong gagawin natin? Wala. Malayo naman yun eh. Hindi naman siguro pupunta yun dito. Sigurado ka? Oo. Di ka naman aanuhin ng aswang kung wala kang ginagawang masama sa kanila eh. Maliban na lang kung buntis ka, lalapitan ka nila. Umupo kami sa gilid habang pinagmamasdan ng peryahan na dinudumog na ng mga tao. Halo-halong baryo na kasi ang naroon. Pre, natatay ako. Pwede mo ba akong samahan sa amin? Ano? Bakit? Ako ba maghuhugas ng puwet mo? Baliw, hindi.
Wala kasi akong kasabay maglakad pa uwi, no? Alam mo naman kung ilang minutong lakaran pa papunta sa amin eh. Bakit? Natatakot ka? Ako? Takot? Sinong takot? Gusto ko lang kasama ka kasi kapag ako natae sa daan, gusto ko may kasama akong maglinis. Sus, takot ka lang kamo sa aswang na sinabi ko. Tara na nga! Nagpaalam kami kay Mang Estong at lumabas na rin kami ng peryahan. 8:00 na noon kabanong kaya inaasahan na talaga namin na wala ng katao-tao sa kalsada. Sobrang dalang na rin ang mga sasakyan na dumaraan. Nasa gilid lang kami noon. Ang bilis-bilis maglakad ni Jerry. Kulang na lang, tumakbo siya at iwan ako. Pre, di ba ganito yung napanood natin sa isang palabas? Paanong ganito? Yung naglalakad sila sa kalaliman ng gabi, tapos bigla na lang may sumulubong sa kanilang ano? Ano? Di mo ba napanood yun? Magkasama tayo nun eh. Ano nga? Alimaw! Alimaw yung nakasalubong nila. Tapos kinain sila. Iniisip mo ba na baka ganun din na mangyari sa atin? Hindi naman malabo mangyari yun, di ba? Masyado mo nang tinatakot ang sarili mo eh. Dapat pala, hindi ko na sinabi sa iyo nakita ko eh. Ang bira ka talaga oh. Napawasan lang ang kaba ni Jerry nang medyo maliwanagan na ang nadadaanan namin. Maayos na kasi ang mga pose ng ilaw sa parting yon. Oh, tumahimik ka yata. Takot ka na rin ba? Hindi no. Naalala ko lang kung uuwi ba ako ngayon o hindi. Kung hindi ka uuwi ngayon, paano ang nanay mo? Baka mamaya sakta naman yun ng demonyong tatay mo. Ay nako, sige. Uuwi na lang ako. Tama ka. Dapat nandun ako para kay nanay. Nagdaan lang ang 5 minuto ay narating na rin namin ang bukana ng baryo namin. Kampante na kami kasi marami ng kabahayan doon. O paano pre? Uwi muna ako. Taing-tain na talaga ako eh. O ibilisan mo, baka mamaya maigit ka pa dyan. Tumakbo na palayo si Jerry. Ako naman ay naglakad na lang din pa uwi. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si nanay sa bakuran namin na nagsasaing pa lang. Baka sa kanyang muka ang labis na pagod dahil sa maghapong pagtitinda. Oh, nandiyan ka na pala. Hintayin mo na lang tong kanin. Kumain ka kapag luto na. Pinakain na po ako ni Mang Estong eh. Isang ka ba nang galing? Sa peryahan po, isinama nila ako. Ganun ba? Nay, ayos ka lang ba? Ay, medyo pagod lang ako. Pero naubos ang lakas ko kakasigaw. Mahikayat lang ng bibili. Ay sige nay, ako na po dyan. Hindi, ako na. Samahan mo na lang ako dito. Nay, naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Huminto si nanay sa paglalagay ng panggatong sa niluluto. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Ha? Wala naman po. Naitanong ko lang. Alam mo anak, yung mga ganyang bagay, depende yan sa paniniwala mo. Ako, hindi ako naniniwala dati. Hanggang sa isang gabi, inaswang ako habang nilalagnat ako. Doon na ako naniwala. Nakita niyo po ba yung aswang? Ano pong itsura? Normal na tao lang naman ang itsura. Pero malalaman mo lang na aswang sila kapag parang ang bigat ng pakiramdam mo sa paligid. Sabi nila kasi ang mga aswang daw mahirap na matukoy. Palihim silang nakikihalubilo sa mga tao. Anyong tao naman din kasi sila. Naku, delikado ba yung aswang? Mangangain po ba sila ng tao? Sabi na matatanda dati, may mga aswang na kumakain talaga ng tao. Pero may iba'y hindi naman. Ay teka nga, bakit ba interesado ka? Nakakita ka ba ng aswang? Ay nako nay, hindi po. Natanong ko lang. Narinig ko kasing usapan niya kanina sa peryahan eh. Nagkaila na lang ako kay mama. Ayaw kong sabihin sa kanya nun kung ano ang nakita ko.
Ang nasa isip ko kasi, baka pagbawalan na niya akong lumabas ng bahay dahil doon. Basta ang lagi mong tatandaan, anak. Kapag walang ginagawang masama sa iyo ang aswang, huwag ko silang kakantiin. Malala kung bumawi ang mga aswang na yan, sabi nila. Lagi kong tinatatak sa utak ko ang mga sinabi ni nanay. Isa na nga roon ay ang paalala niya sakaling makaharap ko raw ang mga aswang. Ganun pa man ka, Banong, hindi pa naman talaga ako natatakot sa mga aswang. Sa lugar kasi namin, kahit kailan ay wala pa akong nababalitaan na merong aswang. Kahit mga kwento-kwento ay wala rin. Mga matatanda lang siguro ang nakapagkalat ng ganoong kwento noong panahon nila. Kinaumagahan, maaga na naman akong naganda para pumasok sa trabaho. Isa nga po pala akong magsasaka. Sa tubuhan ako nakadistino. Yung amo namin ay inchik na tumatalsik ang laway kapag nagsasalita. Sa daan patungo sa trabaho, nasipat ko sa barangay na ang daming tao sa loob. Nung una, inakala ko na baka nagbibigay lang sila ng mga libreng vitamins. Aalis na sana ako pero narinig ko ang sinabi ng isang babae. Diyos ko, sinong pumatay sa babaeng yan? Kawawa naman! Bumalik ako at muling sumilip. Hindi ko makita kaya naman pasimple kong itinulak ang gate. Lumapit ako doon. May isang bangkay ng babae ang nasa lapag at nakatakip lang yun ng sako. Maliit lang ang sako kaya nakikita ang likod nito. Nagtaka ko, Kabanong. May parang 2 buto kasi na nakaumbok sa likuran ng babae. Yung buto ay mahaba. Yung bang kasing lapad ng kamay. Maging ang ibang naroon ay nagtataka rin. Ang sabi pa nga raw ng iba, baka raw anghel ang babae. Natatawa na nga lang sa kanila ang mga tanod kasi napakalabo raw na mangyari yun. Kumalat sa aming lugar ang kawawang sinapit ng babae. Hanggang sa tubuhan ay usapan yon ng mga mas nakakatanda sa akin. Ako naman ay nakikinig lang sa kanila. Hindi ko magawang makisali dahil sasabihin lang nila na wala pa akong alam sa mundo. Mabilis na lumipas ang mga oras. 4:00 pa lang ay pinaalis na kami sa tubuhan. Sahuran naman kasi. Kapag sahod, maagang uwi. Habang nakapila sa nagpapasahod, dumating ang amo naming inchik. Malayo pa lang, amoy na namin ang pabango niya. Kumikintab din ang suot niya at para siyang nagliliwanag dahil sa puti ng katawan. Siya si Mr. Lang. Ikaw, Belong, ano ay iyong gawa pagtapos sahod? Belong ang tawag niya sa akin kahit Berong naman ang pangalan ko. Nakasanayan na kasi niya yon. Isang beses kinuri ko siya, muntik pa ako masisante. Uuwi po ko at magbabayad ng utang. Utang na naman. Kaya kayo Pilipino hindi unlad kasi dami utang. Halika, Belong. Halika. Ikaw sama sa akin. Saan po tayo pupunta? Hatid natin produkto sa kaibigan ko. Aking personal hatid sa kanya kasi kaibigan ko yon. Sige na, ako tutulong mo buhat. Ano po kasi? Ikaw ba gusto extra money? Ako dagdag sahod mo. Para ikaw dagdag din bayad sa utang. Ayaw? O gusto? Sige po. Isasama po ako. Pumayag na lang din ako. Aminin ko man o hindi, talagang kailangan ko ng pera. Mabait naman si Mr. Lang. Mabait siya sa mabait sa kanya. Ganun naman daw kasi ang karamihan sa mga Chinese. Hindi totoo na kuripot sila. Ang ugali lang talaga nila, hindi sila nagwawaldas ng pera sa isang serbisyo na hindi di kalidad. Isa-isa kong nilagay sa likuran ng kotse niya ang mga kahon. Hindi ko alam kung anong produkto yon. Pero malabong tubo yon dahil may naaamoy akong malansa. Ikaw ba bakit dami utang? Ikaw bata pa. Ikaw ba merong bisyo? Hindi po. Yung atay ko po eh. Ano? Eyo tatay utang tapos ikaw babayad?
Aba, wala hiyayo tatay. Tatay pasarap, anak hirap. Bakit ikaw papayag sa ganyan? Nambubugbog po siya eh. Aba, sira ulo. Gusto mo, pahuli ko siya sa pulis? Ay, wag na po. Mahal po siya ng nanay ko eh. I don't believe. Magulang sasaktan anak tapos magulang konsinti asawa, wala hiya. Ngumiti na lang ako kahit hindi naman dapat. Ikaw bahala. Ikaw ayaw kulong tatay. O sige, ikaw buhay yan. Lagay mo na lang seatbelt para pagbabangga tayo, hindi ka tatalsik sa harap. Mahal ang windshield. Marahang pinaandar ni Mr. Lang ang sasakyan niya. Medyo masaya ako noon. Sa lahat kasi ng trabahador niya, ako lang ang nag-iisang nakasakay doon. Parang sa akin lang din siya medyo madaldal at mabait. Siguro dahil ako ang pinakabata sa tubuhan. Halos maiwan ang kaluluwa ko sa bilis ng pagpapatakbo ni Mr. Lang. Habang nasa biyahe kami, nag-iisip na ako ng sasabihin sakaling makaharap ko si San Pedro sa langit. Pakiramdam ko kasi noon, Kabanong, mamamatay na kaming dalawa. Pero mabuti na lang ay ligtas naman kaming nakarating. Huminto kami sa isang malaking bahay. Kulay itim ang bahay na yon. Mukhang mayaman ang nakatira. Pero kapansin-pansin na wala man lang nagbabantay sa gate. Ikaw baba, mga produkto ha. Ako pindot muna double. Isa-isa kong binaba ang mga kahon na karton. Pagbukas ng gate, pinasok ko ang mga kahon sa loob. Pero hanggang sa paligid lang ako ng bahay. Hindi ako nakapasok sa pinakaloob. Bawal daw kasi, sabi ni Mr. Lang. Nag-usap si Mr. Lang at ang isa pang lalaki na kaidaran din niya, pero hindi inchik. Purong Pilipino. Medyo napaisip ako kung ano ang pinag-uusapan nila. Nakita ko kasi na parang naiiyak yung lalaki. Ganon din yung ibang tao na nasa sala. Tapos lahat sila ay nakaitim. Ano kayong problema? Bakit nagiiyakan yung mga yun? Ang tagal nilang nag-usap sa loob. Pinalabas na muna ako ni Mr. Lang at sinabi sa sasakyan na lang ako maghintay. Makalipas ang halos 1 oras, nakabalik na si Mr. Lang. Base sa itsura ng mukha niya ay parang may masamang nangyari. Gusto ko sana magtanong pero alam ko naman na wala ako sa posisyon. Tahimik lang si Mr. Lang sa buong biyahe namin. Nanibago ko sa kanya, Kabanong. Nagsalita lang siya na makabalik na kami sa baryo. Ibinaba niya ako sa gilid sabay abot sa akin ng bayad. Akin dagdag sahod mo para ikaw babayad utang ng tatay na wala kwenta. O sige, ako alis na. Maraming salamat po, Mr. Lang. Ingat po kayo. Pag-alis ng sasakyan ay napakamot ako sa ulo. Nagtataka. Bakit kaya bigla na lang lumungkot yun? May namatay ba? Iiling-iling na lang akong naglalakad. Dumaan muna ako sa palengke para mamili ng pagkain. Pagkatapos ay nagbayad na rin ako ng utang ni tatay sa kakilala niya. Nay? Isang beses kong kinatok ang pintuan namin pero walang tumutugon. Sinungkit-sungkit ko ang pako sa loob na nagsisilbing kandado. Pagbukas ko ng bahay, bumungad sa akin ang makalat na bahay. Nagkalat ang mga kaldero sa lapag. Sa dulong parte naman ng bahay, nakita ko sila tatay at ang mga kaibigan niya. Sabay-sabay silang bumabatak. Sa sobrang sabog nila, hindi na nila naramdaman na nandun ako. Nagtago ako sa gilid ng pinto. Nababahala ko na baka pagtripan nila ako kapag nakita nila. Hindi ko inaasahan ang mga maririnig ko mula kay tatay nun. Kargado na naman ang mga alagad ng kalawakan. Alam nyo ha, ang kakapal ng mukha nyo. Kami ni Joey lang diskarte ng pangkarga natin. Kayo, babatak lang. Tapos kagabi,
Kayo pa ang nauna doon sa babae. Mga diablo kayo. Nagtawanan sila, pero ako kinakabahan na. Etong si Erning, ama. Parang aso kagabi. Kasta ng kasta. Hoy, mga alagad ng kalawakan. Basta walang makakaalam ng ginawa natin, ha? Tayo lang ang nakakaalam nun. At syempre, si Lord. Halakhakan na sila na parang mga nababaliw, habang ako, nagtatayuan ng mga balahibo. Hindi nila sinabi ang eksakto nilang ginawa, pero malakas ang kutob ko na meron silang kinalaman sa pagkamatay ng babae. Sa takot ko'y lumabas na lang ako ng bahay. Sakto naman na nakasalubong ko si Jerry. Pupuntahan din niya pala ako. Anong namumutla ka naman? Sinaktan ka na naman ba ni Mang Jun? Nagdalawang isip ako kung tama bang sabihin kay Jerry ang naalaman ko. Sa huli, nagdesisyon ako na ilihim na lang muna hanggat wala pa akong malinaw na ebidensya. Hindi. Natakot lang ako kasi bumabatak na naman sila tatay eh. Ano? Gusto mo, report na natin sila sa pulis? Nako, magsasayang ka lang ng oras. Kita mong pulis din ang protektor nila eh. Kaya nga di maubos-ubos sa mga adik dito. Ay teka, ano bang sasabihin mo sa akin? Hinila ko ni Jerry sa gilid. Nabalitaan mo na ba yung babaeng pinagsamantalan tapos natagpuan patay? Oo. Nadaanan ko kaninang umaga sa barangay. Bakit? Nahuli na ba yung mga gumawa sa kanya ng ganon? Hindi, pre. Pero alam mo, yung bangkay ng babae, ninakaw sa morgue. Ano? Ninakaw ang bangkay ng babae sa morgue? Seryoso ka ba? Saan mo naman narinig yan? Narinig ko lang sa usapan nila tatay at ng kaibigan niyang nagtatrabaho mismo dun sa morgue. Ang sabi pa, winasak daw yung mga kandado at pinto. Lumabas daw kasi yung bantay saglit eh. At ang nakakakilabot pa pre, tirik ang araw nung ginawa yun. Ano? Gagi. Alam mo, palagay ko, hindi basta-basta ang babaeng yun. Baka mamaya bigatin pala yun eh. Nakko, siraulong rapist. Mali yata sila na biktima. Nakaramdam ako ng kaba. Hindi ako natakot para sa tatay ko sakaling sila nga ang gumawa nun sa babae. Sa katunayan, gusto ko na nga karmahin sila papa. Ang kinababahala ko lang talaga, baka madamay kaming dalawa ni nanay. Uy, ayos ka lang ba? Bigla-bigla ka na lang natatahimik dyan. Lalim ng iniisip mo. Ha? Wala. Gusto mo, punta na lang tayo ng perya? Yan! Yan ang gusto ko! Nilibang ko na lang ang sarili ko sa perya. Sa pamamagitan nun, kahit papaano ay nakalimot ako sa mga iniisip ko. Katatapos lang namin maglaro sa color game ay umupo na muna kami sa gilid. Tamang kain lang kami ng tinapay nang mapansin kong may 3 lalaking nakaitim ang pumasok sa peryahan. Pormal ang mga suot nila. Mapuputi ang balat. Sobrang puti. Matangkad din na sa palagay ko nasa 6-footer ang taas. Sa lahat ng taong nandun, sila lang ang agaw pansin. Para kasi silang men in black. Nilibot nila ang peryahan. Parang may hinahanap silang tao. Mga ilang sandali lang, lumapit sa amin ang 3 lalaki at nagtanong. Kilala niyo ba kung sino may-ari nito? Pinakita ng lalaki ang isang panyong kulay dilaw na may bahid na ng dugo. May burdang bulaklak. Kilala ko ang panyong yon. Kay tata yon, nabigay ni nanay. Sa hindi ko maunawa ang dahilan, naisip ko na may ugnayan ng mga lalaking yon sa babaeng pinagsamantalahan ng grupo ni tatay. Hindi po. Kanino po ba yan? Kaya nga kami nagtatanong kasi hindi namin alam Tanga ka ba? Ano po? Hindi ko rin po alam kung kanino yan. Subukan niyo pong magtanong sa iba. Tumingin sa akin ang isang lalaki. Parang binabasa niya ang isip ko. Pero buti na lang ay magaling talaga akong magpanggap. Umalis na rin ang 3 lalaki.
Nang mawala na sila sa paningin namin, ay agad na kinalabit ako ni Jerry. Uy pre, tingin mo ba mga bodyguard yun ng babaeng biktima? Hindi ko alam. Isa lang ang alam ko. Hindi magtatagal malalaman na rin nila kung sino ang mga salarin. Tara, kain na muna tayo. Libre ko. Papunta na kami ng tindahan nila Jerry nang biglang narinig ko ang sinabi ng babaeng nakasalubong namin. Dahil doon ay napahinto ako at lubang napaisip. Ano yung likod ng babae, pare? May butong na kausli. Parang pakpak na pinutol. Ano yun? Aswang? Umulan ng malakas noong mga sandaling nasa tindahan kami nila Jerry. Tulala lang ako habang nakatingin sa labas. Hindi ko matanggap ang ginawang kademonyohan ng tatay ko. Sa isip-isip ko, paano niya nasikmura na pagsamantalahan ang isang babaeng walang kalaban-laban? Ang mas nakakakilabot pa, iniisip ko rin na baka alam nilang aswang ang babae, pero tinuloy pa rin nila ang kahayupan nila. Ang buto sa likuran ng babae ang nagtutulak sa akin para isipin na aswang yon. Nung makita ko kasi yon, pakpak na kaagad ang pumasok sa utak ko. Kung aswang nga yon, siguradong hindi patatawarin ng mga salarin. Siguradong dadanak ng dugo. Habang nakatulala ako, isang itim na sasakyan naman ang huminto sa tapat ng tindahan. Bumaba roon si Mr. Lang na wala man lang kasamang alalay. Sanay na sanay kasi siyang lumalakad na mag-isa. Pagtiklop niya ng payong, nakita niya ako na nakaupo sa gilid. Belong, ano yung gawa rito? Ikaw ba trabaho din dito? Tumayo ako at magalang na sumagot. Hindi po. Tindahan po ito ng kaibigan ko. Nakikikain lang po ako. Ako suki rin dito. Ako lagi dito bibili ulam at pagkain. Kasi tamad ako luluto. Gusto mo ba sabay ka sa akin pag-uwi? Lalakas pa ulan mamaya. Ay nako, nakakahiya na ho. Wag na lang po. Ay nako, wag ikaw hiya-hiya. Alam mo sa amin sa China, pag ikaw hiya, ikaw wala malalating tabuhay. O sige na, ikaw sakay sa sasakyan, ako bili muna pagkain. Suminya sa akin si Mang Istong at Jerry. Tumango na lang ako at sinunod ang sinabi niyang patusin ko na lang ang alok ng incheck. Tumakbo naman ako papasok ng sasakyan. Maya-maya lang din ay nakabalik na din si Mr. Lang. Alam mo ba kung bakit ako bait sa'yo? Nagulat ako sa tanong na yon dahil hindi ko talaga inaasahan. Ikaw kita ko sa'yo, aki anak. Mabait, masipag, magalang. Nasaan na po ba yung anak ninyo? 2 taon na siya wala. Patay siya sa sakit. Mula nun, din ako anak. Pero lagi ko siya miss. Kaya pag ikaw kasama ko, para ako sasaya. Kasi parang tatay din ako sa'yo kahit di kita anak. Pasensya na po kung ganun po pala ang nangyari. Ay, wala problema. Basta ikaw pakabait sa trabaho. Tayo kakasundo lagi. Papaandarin na sana ni Mr. Lang ang sasakyan na magsalita pa siya ulit. Ay, siya nga pala. Ikaw ba naniniwala sa aswang? Otomatikong nagtayuan ng mga balahibo ko. Palagi talaga niya akong nagugulat sa mga tanong niyang hindi ko inaasahan. Lalo na sa kanya pa nang gagaling, sa pagkakaalam ko, hindi naman naniniwala sa aswang ang mga incheck. Ano po? Ang sabi ko, ikaw ba naniniwala sa aswang? Opo. Ay, teka, bakit niyo po tinatanong sa akin yung mga ganyang bagay? Di po ba iba ang kultura niyo pagdating sa mga urban legends? Ako tagal na dito Pilipinas. Binata pa lang ako, dito na ako. Kaso hanggang ngayon, ako di pa rin ayos magsalita ng inyong wika. Hirap pa rin ako magsalita ng Pipino. Pero dami ko natutunan dito. Gaya na aswang.
Totoo pala sila. Ako mismo sasabi sa'yo ha. Totoo sila. Seryosong mukha ng amo kong inchik. Wala sa itsura niya ang pagbibiro. Alam mo yung babae, yung papatay. Kung ikaw kita mo bangkay, kita mo rin likod niya. Opo, may buto po na parang pakpak na pinutol. Tama! Aswang ang babae. Pinatay na mga kapwa-tao natin na mga manyakis at hayok sa laman. Nagiinit na ang mukha ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Parang nag-aakyata ng dugo ko sa mukha ko sa sobrang kaba. Paano niyo naman po nalaman na aswang yung babaeng yon? Ngumiti sa akin si Mr. Lang nang makahulugan. Kilala ko yung babae. Kilala ko pamilya niya. Ho? Ang babae, anak ng kaibigan ko. Oo, kaibigan ko aswang. Sila, pamilya nila, aswang. Sandali lang po. Huwag niyo pong sabihin. Wala namang aswang na Chinese. Patawa ka, belong eh. Naguguluhan po ako. Paanong may kaibigan kang mga aswang tapos di ka aswang? Bakit kanila kaibigan? Di ba mabangis at salot sila? Delikado sila. Bakit di kanila pinapatay? Alam mo si Mr. Valdez, kaibigan ko nung kami binata pa. Di ko alam aswang siya. Alam ko lang nun, ligtas niya ako sa kaaway ko. Kaya mula nun, kami kakaibigan na dalawa. Bait naman Mr. Valdez, kahit aswang siya. Hindi siya masama. Ako tatanggap siya kahit ano siya. Ito, Mr. Valdez, buhay marangya. Ako pahiram niya pera para ako tatayo negosyo. Sa kanya galing tubuhan at sakahan ko ngayon. Yon dahilan kaya pamilya niya kilala ko. Yung babae patay, Armina pangalan nun. Kuha niya bangkay Amina sa morgue. Bawal kasi buksang katawan aswang. Nasa loob kasi bato itim. Napapailing na lang ako sa lahat ng naririnig ko. Naiintindihan ko naman ang sinasabi niya pero dahil biglaan lang ang lahat, sumasakit ang ulo ko, Kabanong. Kung totoo nga ang lahat ng sinasabi ninyo, bakit niyo to sinasabi sa akin? Sa pagpatay kay Amina, galit buo ang mga aswang. Galit Mr. Valdez. Gusto niya patay sa larin. Para siya babaliw na. Kahit ako babantaan niya. Pag di nahanap mga tao sa larin, ako papatay rin niya. Wala siya paki sa pagkakaibigan namin. Mahalaga sa kanya ngayon anak niya. Di siya titigil ng di gaganti. Pelong, ako sasabi sa'yo. Kasi palagay ko, dalating oras na pati ako papatay din mga aswang. Gusto ko lang may isa makaalam na aswang patay sa akin. At para may isa makaalam na totoo sila. At kung sino aswang dito. Basta, tatandaan mo, ikaw lagi dapat nasa tama. Hindi ko na nagawang makapagsalita noong mga sandaling yon, Kabanong. Nakita ko ang kaba at takot din sa mukha ng amo kong inchik. Naisip ko lang na kung ipapaalam ko na sa kanila na si tatay ang salarin sa panggagahasa sa babaeng aswang. May tsansa pa na makaligtas si Mr. Lang sa galit ni Mr. Valdez. Sa mismong sasakyan na yon, nabuo agad ang desisyon ko. Kaso pagdating ko sa bahay, Nay, pasensya na po, pauwi ko lang. Magkasama po kami ni Jerry kanina pagkatapos ko sa trabaho. Ay natagalan po ako kasi umulan eh. Hindi na muna nagsalita si nanay. Nakita ko na may mga hawak siyang larawan. Nang silipin ko yon, mga larawan nila yon ni tatay. Ang saya-saya nila sa picture. Ibang-iba pa si tatay noon. Pakiramdam ko, sobrang mahal niya ang nanay ko. Sobrang layo na niya sa dati. Nay, umiiyak ka?
Kahit ganyan ang tatay mo, mahal na mahal ko yan, anak. Umaasa pa rin ako na balang araw, babalik siya sa dating siya. Umaasa ako na muli kong mararamdaman ang pagmamahal mula sa kanya. Berong, anak, hindi ko kayang mawala sa akin ng tatay mo. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kulay ang madilim kong buhay noon. Ngayon, gusto kong ako naman ang magbigay sa kanya ng liwanag. Dahil sa mga salitang narinig ko, mas lalo tuloy akong naguluhan sa desisyon ko. Kapag sinuplong ko si tatay sa mga aswang, si nanay naman ang masasaktan. Pero kapag nanatili akong tahimik, mamamatay naman si Mr. Lang. Nahilo ako sa sakit ng ulo dahil sa kakaisip. Hindi ako makapili sa kanilang dalawa, kung si tatay ba o si Mr. Lang. Sa katunayan, wala naman akong pakialam kay tatay. Wala akong pakialam kung mamamatay siya. Pero ayoko rin naman kasing magdusa si nanay. Nay, pasensya na pero tanggapin na lang natin ang katotohanan na hindi na babalik sa dati si tatay. Ilang beses na natin sinubukan na tulungan siyang makaahon, di ba? Pero nilulubog niya ang sarili niya. Ano ka ba? Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Habang may buhay, may pag-asa pa. Huwag nating sukuan ng tatay mo. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang kahayupang ginawa nila tatay. Pero nawawalan ako ng lakas ng loob, Kabanong. Ilang araw akong balisa sa kakaisip nun. Ganun na rin katagal na nanganganib ang buhay ni Mr. Lang. Isang beses, nakita ko na pinuntahan siya ni Mr. Valdez sa sakahan. Galit na galit si Mr. Valdez kay Mr. Lang dahil hindi pa rin nahahanap ang mga salarin. Habang si tatay ay masarap ang buhay, kain, tulog, tamang droga lang, may isang tao na nalalagay sa alanganin na wala namang kinalaman. Miyerkules ng gabi, nasa bahay lang ako habang nagluluto ng panghapunan namin. Dumating si tatay. Himala na hindi siya lasing. Hindi rin namumula ang mga mata. Pero nasa kanya pa rin ang pagiging siga. Pengi nga ng pera. Kabado kong inilabas ang 50 pesos. Iniabot ko ito sa kanya. 50? Bakit ito lang? Dagdag mo! Binayaran ko po kasi yung natitirang utang ninyo sa tindahan eh. Kaya yan na lang po natira. Nabayaran mo lahat? Ayos ah. Pwede na ako ulit umutang doon. Huwag na po muna, tay. Para yung kikitain ko sa trabaho pambili na lang natin ng pangangailangan dito sa bahay. Para si nanay makapagpahinga na muna. Pagod na si nanay Nainis si tatay sa sinabi ko. Hindi niya matanggap na parang wala siyang silbi sa bahay. Parang ang yabang mo na ngayon ah. May pinagmamalaki ka ba? Ha? Sinampal ako ni tatay ng malakas. Dumugo agad ang labi ko at tumama pa ako sa kanto ng lamesa. Kung makapagsalita ka, parang ikaw ang haligi ng tahanan dito ah. Hindi naman talaga ako ang haligi dito. Kasi si nanay yun. Siya na ang haligi. Siya pa ang ilaw. Ikaw, anay ka. Sinisira mo ang haligi na pinupundar ni nanay. Sa sobrang galit ni tatay ay pinagsasasapak niya ako sa muka. Natanggal pa nga ang isa kong ngipin dahil sa ginawa niya. Hilong-hilo na ako noon, Kabanong. Buti na lang may dumating na kaibigan si tatay. Niyaya na naman siyang bumatak. Pero bago siya umalis, meron pa akong sinabi na talagang kinabahala niya. Tandaan nyo, walang lihim na hindi nabubunyag. Kung ano man ang tinatago nyo, lalabas at lalabas yan. Hindi ngayon. Baka bukas o sa makalawa. Abay gago ka, ano ba pinagsasabi mo ha? Sa pilitan niya akong inangat habang hawak ang buko. Napakademonyo talaga niya at pakiramdam ko, mahihiya sa kanya si Satanas.
Alam ko sikreto nyo. Hindi ka ba natatakot, Tay? Nagkatinginan sila ng kasama niya na parehong gulong-gulo sa sinasabi ko. Ano nga? Sabihin mo! Tumawa ko. Nagpakagago na lang din ako. Tutal, sasaktan niya rin naman ako. Tay, naniniwala ka ba sa aswang? Lalong humigpit ang hawak niya sa buhok ko. Kung hindi ka naniniwala sa aswang, baka bukas o sa susunod na mga araw, maniniwala ka na. Kasi sila mismong bibisita sa iyo, Tay. Ihanda mo sarili mo. Kasi kapag nalaman nila ang ginawa mo, pati ang mga demonyo mo mga kasama, ibabalik nila kayo sa impyerno. Tandaan nyo yon, Tay. Hindi sila tao. Aswang sila. Aswang! Ay sira ulo. Ikaw yatang nag-aadik eh. Baliw! Padabog akong binitiwan ni tatay. Baka sa mukha niya ang kakaibang pagkabahala. Aalis na sana sila pero talagang hindi ako nagpaawat. Alam niyo ba kung anong klase ng nilalang ang babaeng binaboy nyo? Sa puntong yon ay nanlisik na ang mga mata ng tatay ko. Parang nanghiram na siya ng sungay kay Satanas. Dinakma niya ako ulit at sinapak ng malakas. Agad na nang dilim ang paningin ko. Ang huli ko na lang narinig na sinabi ng kasama niya ay ilagay ako sa sako. Bukod pa doon, may narinig akong boses din na pamilyar na tinataboy naman agad ni tatay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na mga nangyari. Basta nang magising ako, nasa kagubatan na ako. Sa harap ko ay may apoy. Akala ko nung una ay nasa camping ako. Pero 2 metro lang. Nakita ko sila tatay at ang mga tropa niya. Tawanan sila ng tawanan. Tapos biglang siseryoso at bigla na namang tatawa. Kahit hindi ko makita ang mga mata nila, alam ko na agad na sabog na naman ang mga yon. Tatayo na sana ako pero biglang naramdaman ko na nakatali pala ako sa punong mangga. Kailangan ako makatakas dito. Baka patayin ako ni tatay. Nanginginig na ang boses ko kahit napabulong lang. Sa kamalas-malasan, napansin ako ni tatay. Nakita niyang gising na ako kaya dali-dali siyang lumapit. Sumunod naman sa kanya ang mga kasama niya. Oh, gising na pala ang sleeping pogi natin ah. Sabay-sabay pang nagtawanan ng mga yon. Kita ko mga panga nila nang umiigting, naninigas dahil sa epekto ng droga. Patakasin niyo ako dito. At bakit ko naman gagawin niyo, Naber? Ano ka, amo ko? Darating mga aswang dito. Mamamatay kayong lahat. Mga pumatay kay Armina. Aswang daw oh. Aw! Aswangin mo mukha mo. Diyos nga, hindi kami magawang patahimikin eh. Aswang pa kaya? Aswang ka pang nalalaman dyan. Gawa-gawa lang ng tao yan, oh. Baliw ka na nga talaga. Nilamo ka na ng droga. Sana hindi ka magsisi kapag nangyari ng dapat na mangyari. Hindi mangyayari yon. Kasi mamaya lang wala ka na. Makikita na kayo ni San Pedro. Pakisabi kay San Pedro pahiram ng manok niya. Walang humpay ang tawanan nila. Kabadong-kabado ko nun. Para kasi silang demonyong tumatawa sa paningin ko. Sino ka ba, ha? Bakit mo ako kilala? Uy, baliw ka. Anak mo yan. Yung anak mo na sabi mo ang sarap sapakin hanggang sa malgutan ng hininga. Ay, anak ko ito? Ala, bakit ang pangit? Naririndi na ako sa tawa nila pero wala akong magawa, Kabanong. Hindi ko matakpan ang tenga ko. Nagdasal na lang ako na sana may himalang mangyari. Mamaya, magpaalam ka na sa mundong ibabaw. Hintayin na lang namin makabalik isa namin kasama. Dala na niya mamaya yung barel. Lumapad ang ngiti ni tatay. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko dahil sa sobrang nakakatakot ang mukha niya. Hindi na talaga niya ako kilala. Naghari na sa utak niya ang epekto ng bawal na gamot. Matapos nila akong kausapin,
ay nagsibalikan na sila sa upuan nila. Ilang minuto akong nagsusumikap na makawala, pero masyadong maigpit ang pagkakatali sa akin. Sige, mag-inom lang kayo. Parang malasing na kayo. Ang malasing sila ang natitira ko na lang na pag-asa. Pero isang oras na ang nakalipas ay parang hindi naman sila nalalasing. Mas nangingibabaw talaga ang pagiging sabog nila. Mawawala na sana ako ng pag-asa pero nakarinig ako ng mahinang boses sa likuran ng puno. Nelong, ako to Mr. Lang. Huwag ikaw iingay. Ako tatanggal ng tali ha. Ikaw lang kalma dyan. Maraming salamat po. Bilis, pakibilisan po. Naalala ko nang siya pala ang boses na narinig ko sa labas ng bahay namin bago ko mawalan ng malay. Buti na lang talaga ay sinundan niya ako sa lugar na yon. Matalas ang kutsilyo na dala ni Mr. Lang, kaya kahit dahan-dahan lang ay unti-unti niyang napuputol ang lubid. Lapit na. Ikaw kakawala na. Nang matanggal na ang lubid, sakto naman na biglang lumingon sa kinalalagyan ko si tatay. Naku, patay. Pagkatayo, panggap katali pa rin. Sinunod ko ang payo ni Mr. Lang. Nanatili lang ako sa kinauupuan ko. Paglapit sa akin ni tatay, bigla-bigla na lang niya akong sinampal ng malakas. Buti ay nakapagpigil ako. Hinayaan ko na lang siya kahit nahilo ko sa sampal niya. Wala kang ibubunyag. Mamamatay ka na. Hindi mo kami malalaglag. Kaya pagpaalam ka na. Babayu! Napakawalang hiya mo. Paano mo magagawang patayin ng sarili mong anak? Basura lang ang anak sa akin. Dapat sa'yo, binobura. Madali lang naman akong gumawa ng anak eh. Demonyo ka! Salamat naman at alam mo. Pumikit siya sandali at hinawakan ng naninigas na panga. Nasaan na ba yung aswang na sinasabi mo ha? Wala sila. Kasi walang aswang. Gawa-gawa mo lang yan. Ay, aminin mo sa akin. Sabog ka rin ba? Ha? Huwag mo lang akong bubuhayin. Kasi kapag ako nakatakas dito, matutupad ang pangarap mo makakita ng mga totoong aswang. Lumapit siya ulit sa akin. Sinipan niya ako sa muka. Pero nakailag ako kaya natumba siya. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tumayo na ako at sinipa ko naman siya sa muka. Dali, tayo tatakas na. Dali! Hinila ko ni Mr. Lang habang si tatay naman ay mahilo-hilo at sinigawan pa ang mga kasama niya. Mabagal lang ang takbo namin noon kasi hinihingal si Mr. Lang. Nakaalalay ako sa kanya. Nakahanap kami na matataguan para makapagpahinga muna siya kahit na sandali. Mr. Lang, ang tatay ko po at ang mga kasama niya ang nanamantala at pumatay doon sa babaeng aswang. Sila po ang salarin. Ano? Ikaw ba sigurado sa sasabi mo? Opo, narinig ko sila nung nakaraan eh. At yun din ang dahilan kung bakit nila ako dinala rito sa kagubatan. Papatay na nila ako. Walang niya. Sa lilib mo ama papatay ka. Anong klase yan? Lulong siya sa droga eh. Demonyo na yan. Kaya dapat makaligtas ako para malaman ng mga aswang kung sino ang salarin. Para tuluyan na silang mawala sa mundong ito. Kapag nabuhay pa yung mga katulad nila, baka marami pa silang maperwisyo eh. Ikaw wag aalala. Makakaligtas ikaw. Heto, calling card nila. Nandyan address nila. Ikaw pupunta kanila pagkaalis natin dito ha. Tinanggap ko ang kapirasong card at inipit ko sa tagiliran ko. Kapag ikaw sabi totoo sa larin, ako hindi na nila papatay. Salamat, pero palagay ko may dapat ako misyon. Dapat ikaw aalis na. Ikaw uuna na. Ha? Hindi pwede. Dapat dalawa tayo makaalis dito. Ako ayos lang. Ako matanda na. Konti na lang oras ko sa mundo. Ikaw bata pa.
dami ka pa dapat gawin. May nanay ka na hintay sa'yo. Ako, wala na hintay pamilya sa akin. Pero Aba! Diyan lang pala kayo nagtatago. Ha! Nagawa niyo pang magkwentuhan, ha? Nagulat kami nang biglang dinakma ni tatay si Mr. Lang sa ulo. Inila nila si Mr. Lang at binalandra sa katawan ng puno. Habang ako naman ay hinawakan sa damit ni Mang Julio. Pakilang meron kang incheck ka. Hoy, ikaw, incheck. Ikaw tigok dito kasi ikaw pakialamero. Pasensya na kasi ako, ikli lang pasensya. Nagtawanan na naman sila ng gayahin ni tatay ang pananalita ni Mr. Lang. Kayo wala awa. Patay ninyo Anmi na kahit alam nyo na aswang siya. Kayo halang kaluluwa. Kahit aswang inyo papatos. Mas masahol kayo sa demonyo. Are, bumoboses si Singkit to. Sapakay mo nga kung matabang ka. Ako pa talaga sinubukan mo, Julio, ah. Sinapak ni tatay si Mr. Lang. Tumba agad si Mr. Lang at may luhilong pilit na bumabangon. Kanya nang napapala ng mga epal. Kayo salbahe. Kayo lagot sa aswang. Patay ninyo unikaihan nila. Kayo hahanda sa inyo sarili. Lahat kayo, pati inyo pamilya, wala kinalaman, madadamay. Sabog din pala itong katulad nitong anak ko eh. Malakas ang imahinasyon. Ako kahit inyo patay, mas madami kapalit buhay kasi sila galit sa inyo. Nakikiusap ako, tay. Huwag niyo sasaktan si Mr. Lang. Ako naman ang kailangan niyo, di ba? Pasensya ka na, pero sabi ni San Pedro, trip niya raw manguha ng epal na tao. Ang galing mo, pre, ah. Bakit mo alam yan? Secret. Isang malakas na tadyak ang ginawa ni tatay kay Mr. Lang. Hindi pa siya nakontento at binugbog niya pa yon. Hindi na makatayo si Mr. Lang. Nakahiga na lang siya pero humihinga pa rin siya. Pelong, ikaw takas na. Ikaw tatakbo. Hindi ko na siya maintindihan. Basta ang alam ko lang, pinapaalis niya na ako. Masakit man sa akin na iwan si Mr. Lang, pero kailangan kong gawin yon. Binayagan ko si Mang Julio, kaya nabitiwan niya ako. Sinamantala ko ang pagkakataon na lutang sila. Ang babagal nilang kumilos, kaya kumaripas na ako ng takbo. Narinig ko pa si tatay na sumisigaw. Asa na ba kasi, Bentong? Lintik na yan. Yung baril wala pa. Hindi na nila ako nagawang habulin, pero hindi pa rin ako tumitigil sa pagtakbo. Kahit masakit na ang buong katawan ko, kahit may mga naapakan ako matutulis, sige lang ako sa takbo. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakarating ng kalsada. Pumunta ako sa baryo kung saan yun ang itinuturong lugar sa calling card. Hinanap ko pa ang eksaktong address. Layo-layo kasi ang mga bahay doon. Talagang wala kang masasabing kapitbahay. Nangiina na ako. Hindi ko na yata kaya. Nararamdaman kong anumang oras ay tutumba na ako. Nahihilo na ako noon kaya binilisan ko na ang paglalakad ko. Hanggang sa wakas, nakita ko na rin ang pamilyar na gate. Halos gumapang na ako palapit. Hindi ko na naisip na ang mga nakatira sa bahay na yon ay puro aswang. Napalihod na ako nang nasa gate na ako. Pero nagsikap pa rin akong maabot ang doorbell. Ilang sandali lang, bumukas ang gate at ilang kalalakihan ang bumungad. Kabilang naroon si Mr. Valdez na pamilyar din sa akin. Mr. Valdez, kilala ko kung sino yung pumatay kay Armina. Hindi ko na nakita ang reaksyon nila dahil nawalan na rin talaga ako ng malay. Hinang-hina na kasi ang katawan ko. Walang kain tapos bugbog pa. Nagising ako nang maramdaman ko ang kakaibang lamig. Nakahiga ako sa isang kama tapos may malaking bintanang nakabukas sa silid.
Paglingon ko sa kanan, nakatayo roon ang mga kalalakihang namumutla ang balat. Kasama nila si Mr. Valdez. Nung una ay nagtayuan ang mga balahibo ko. Nanginginig ako sa takot. Pero pinilit kong kumalma. Dahil base sa mga tingin nila, papatay nila ako kapag wala akong sinabi. Mas matatakot pa sana ako nang lumapit na sa akin si Mr. Valdez. Pero nagulat na lang ako nang magsalita siya sa wikang Ingles. How did you find this place? Who are you? Saka ko na lang napansin na parang foreigner pala si Mr. Valdez. Kulay asul kasi ang mata niya tapos sobrang puti rin. Sa halip na matakot, mas nahirapan pa akong mag-isip kung paano ako makikipag-usap ng matino. Hello, good evening. I'm Berong. Biglang sumigaw si Mr. Valdez. Stop introducing yourself! Like you're in the elementary class! Just tell me who you are and who killed my daughter! I'm sorry. I'm not good to English, but I will try to say the truth. I am the worker of Insect, Mr. Lang. Yes, he worked for me. I work to him, and he tell me you are Aswang, the family of Armina that killed by men, and the men is I know them. Pwede po ba magtagalog? Kayo na lang po magsabi sa kanya ng Ingles. Huminga ng malalim si Mr. Valdez. I can understand Tagalog. Nakakapagsalita nga rin ako. Bakit ka ba nag-i-English? Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Loko naman pala to, pinahirapan pa ako. Trabador po ako ni Mr. Lang. Nasabi niya sa akin na aswang daw kayo at ang babaeng pinatay sa baryo namin kabilang daw sa inyo. Alam ko po kung sino yung pumatay kay Armina. Lumunok muna ako ng laway bago ko sabihin ang totoo. May kaunting takot sa kalooban ko na baka pati ako madamay sa ginawang kasalanan ng tatay ko. Pero inisip ko na lang din ang ginawang sakripisyo ni Mr. Lang. Ang pumatay po sa babaeng si Armina ay ang tatay ko at ang mga kaibigan niya. Nagalit agad ang isang lalaki sa gilid. Nasaktong lalapitan niya ako pero pinigilan siya ni Mr. Valdez. Sinasabi mo na tatay mo ang pumatay sa anak ko? Bakit mo siya nilaglag? Di ba anak ka niya? Matagal nang salot ang tatay ko sa pamilya namin. Lagi niya kaming sinasaktan ni nanay. Lulong siya sa pinagbabawal na gamot Sabog. Laging pangdemonyong takbo ng utak niya. Yun ang dahilan kung bakit niya ginawa yung kay Armina. Sinasabi ko sa inyong lahat ng ito dahil gusto ko na mawala mga taong katulad nila. Dapat sila ang nabubura sa mundong ito Biglang nagbagong anyo ng ilan sa kanila. Talagang pinakita nila sa akin kung ano at sino sila. Mga aswang kami. Hindi ka ba natatakot sa amin? Sa totoo lang natatakot po ako. Pero alang-alang sa pamilya ko, kay Mr. Lang. Nilalakasan ko na lang ang loob ko. Handa naman ako mawala sakaling may gawin kayong masama sa akin Ang malaga, masabi ko ang totoo. At mapatay nyo na yung tatay ko at ang mga barkada niya. Maraming salamat sa impormasyon. Ngayon, kami na ang gagawa ng hakbang para gumanti. Mr. Valdez, may pakiusap lang po sana ako. Tumingin siya sa akin habang namumula ang mga mata. Pakiusap, huwag niyong idadamay ang pamilya ng mga salarin Wala silang kasalanan Tumango lang si Mr. Valdez. Pinagdasal ko na lang noon na sana ay pakinggan niya ang pakiusap ko. Makalipas lang ang ilang oras, pinalabas na rin nila ako sa bahay nila. Medyo maayos na ang pakiramdam ko. Masakit lang talaga ang katawan ko. Madaling araw na nang makabalik ako sa baryo namin. Nag-aalangan ako umuwi sa bahay namin dahil baka nandun si tatay. Kaya naman pinuntahan ko na lang muna si Jerry dun sa kanila. Naabutan ko siyang gising at nakatambay lang din sa tapat nila. Uy, Berong! Anong nangyari sa'yo? Bakit iikay ka? Walang ya. Bakit may pasa ka sa muka?
Binihag ako nila tatay at ang mga kaibigan niyang adik kanina. Binugbog nila ako. Ha? Bakit nila gagawin yun? Ano, sabog na naman sila? Kasi alam ko na sila yung nanamantala dun sa babae at pumatay. Pre, aswang yung pinatay nila. At yung angka ng mga aswang, mamaya ay pupunta na rito. Hahanapin sila para gantian sila. Hindi maipinta ang mukha ni Jerry nang sabihin ko yon. Litong-lito siya. Ano? Tatay mo at mga kaibigan niya yung ano? At ano nga? Aswang yung babae? Teka, naguguluhan ako eh. Basta, ngayong gabi, magbabayad yung mga hayop na yon. Pero, pre, tatay mo pa rin yun, di ba? Wala na akong pakialam sa kanya. Tinangka niyang patayin ako, kaya wala na ring halaga sa akin ang buhay niya. Pre, paano yung nanay mo? Kailangan kong puntahan si nanay. Baka siya yung pagbuntungan ni tatay eh. O sige, ihanda ko lang yung tricycle namin. Susundin natin si tita tapos umalis na tayo kaagad. Pinagtulungan naming itulak palabas ng bakuran ng tricycle. Maputi kasi ang lapag sa kanila. Pagkakuha ni Jerry ng susi, ay pinaandar na niya kaagad ang tricycle at dali-dali kaming pumunta sa bahay. Ako na lang ang bumaba nang marinig ko si nanay sa loob na umiiyak. Yun pala, sinasaktan na siya ni tatay. Tingnan mo nga naman. Umalis kanina pero bumalik din sa akin. Ang tawag sa'yo, kalapating tanga. Nilapitan ko kagad si nanay na nung sandaling yon ay dumudugo na ang labi. Hindi na ikaw ang asawang kilala ko. Nag-iba ka na. Nakakatakot ka na. Isa ka pa. Ang drama-drama mo. Wala ka namang silbi sa akin eh. Puro ka na lang kuda. Halika nga rito. Pwersahang hinila ni tatay si nanay, pero hindi ako pumayag. Tinulak ko si tatay kahit iika-ika ako ng lakad. Nabawi ko si nanay, pero dahil kargado ng droga ang tatay ko, parang wala lang sa kanya ang ginawa ko. Lalo pa siyang nagalit. Sira ulo ka. Sinuntok niya ako sa sikmura. Namilipit ako sa sakit. Napaka-demonyo mo talaga. Wala kang kaluluwa. Eh ang kulit niyan eh. Takot-takutin pa ako kanina na may aswang. Wala namang mapakita. Huwag ka mag-alala. Maya-maya nandito na sila. Susunduin ka na nila at ihatid ka na nila sa impyerno. Ay nako, malahimik ka. Walang aswang. Walang aswang na papatay sa akin. Huwag mo akong lokohin, oh. Kumuha si tatay ng patalim. Nasa aktong sasaksakin na niya ako nang biglang may dumating na mga kaibigan niya na sabog rin. Pare. O ano? Istorbo. Pare, si Densyo patay na. Natataranta ang mga mukha nila. Eh ano naman? Pare, totoo sinabi ng anak mo. Totoong aswang, pre. Pinatay nila si Densyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Sinolo nyo na naman yung ano natin eh. Kaya sobrang sabog ka eh. Hindi, maniwala ka pare. Nandito mga aswang na sinasabi ng anak mo. Gagantihan na niya tayo. Parang baliw si tatay na bigla na lang nanahimik. Umupo sa gilid, tulala at nanginginig. Aswang, totoo pala. O sige, bahala na. Muli niya kaming nilapitan ni nanay. Dinakmaan niya ako sa damit at tinutukan ng kutsilyo. Julio, harangin niyo sila dito sa bahay. Aalis kami. Ha? Paano kami? Julio, Magandang tama ang tinira mo. Malakas powers mo niyan. Kaya mo sila kahit mag-isa ka lang. ha? Talaga? Kaya ko sila? Oo, kahit isang buong bansa ang aswang, kaya mo sila. Ngumiti na parang batang nauuto si Mang Julio. Sapilitan naman kaming itinulak ni tatay palabas ng pinto sa likod ng bahay. Hindi ko na magawang makapalag noon dahil bugbog na ako. Bukod pa doon, 2 kutsilyo na mahaba ang hawak ng tatay ko. Anumang galaw namin, siguradong may isang masasaksak. Madilim ang dinaanan namin kabanong, papunta yun sa kakahuyan. Sige, lakad lang. Babagal. Pakain ko kayo sa aswang eh. Bilis! Nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na ito. Tititigil lang ako kapag tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nay,
Wala nang pag-asa yan. Hindi na siya basta sabog. Baliw na yan. Hindi ako baliw, no? Balibasa, wala ka sa mundo ko eh. Ikaw nga, nag-imbento na may aswang eh. Sinabihan ba kitang baliw? Saksakin kita dyan ngayon eh. Napalingon kaming tatlo sa bahay namin nang marinig ang mga sigawan doon. Nag-alala ko nang maalala kong nasa tapat pala ng bahay namin si Jerry. Hiniling ko na lang na sana walang nangyari sa kanya. Na sana hindi siya dinamay. Narinig mo ba yung sigaw nila? Mga aswang ang gumawa nun. Anong sigaw? Malakas lang talaga mag-usap ang mga tropa ko. Bilisan nyo na maglakad. Saan mo ba kami dadalhin? Pamili kayo, sa langit o sa gubat. Siyempre sa gubat. Baliw na talaga to. Naglakad pa kami ng naglakad hanggang sa tuluyan ng mawala sa paningin namin ang aming bahay. Tinadyakan ako ni tatay at nasubsob ako sa lupa. Habang si nanay naman ay tinulak din niya. Yakap-yakap ako ni nanay habang nakaupo kaming pareho. Si tatay ay palungon-lingon. Tamang hinala sa paligid. Hindi mapakali at makailang ulit na sinasabunutan ng sariling ulo. Darating ang mga aswang, Nay. Ililigtas nila tayo kay tatay. Ako ba ako, Berong? Wala namang aswang eh. Nasaan? Pakita mo. Bakit hindi mo sila tawagin para makita mo yung hinahanap mo? Akala ko hindi ako papansinin ni tatay. Nagulat na lang ako nang bigla siya nagsisigaw. Talagang wala na siya sa matinong pag-iisip. Isa-isa lang ha. Sa ginawang yun ni tatay, ay nakampante ako na mas madaling makakarating sa amin ng mga aswang. Wala tayong ginagawang masama, Nay. Si tatay lang. Yang demonyo lang na yan. Kaya siya lang ang magbabayad. Wala akong utang sa'yo, no? Bakit ako magbabayad? Sabog ka yata eh. Ilang sandali lang, narinig na namin ang mga ibon na parang nabulabog. Kita kong parang naging balisa si tatay. Lakad siya ng lakad at tingin ng tingin sa kung saan. Subukan niyong tumakas, mayayari kayong dalawa sa akin. Palakas ng palakas sa mga huni ng ibon. Sabayan pa ng malalakas ding hangin. Hindi nagtagal, ilang kalalakihan ang bigla na lang lumabas mula sa likuran namin. Tinutok ni tatay sa kanila ang hawak nitong kutsilyo. Ano? Ha? Mga aswang kayo? Kayo ba yon? Ano? Tara! Isa-isa! Sampalin ko kayo ng bawang eh! Walang nagsasalita kina Mr. Valdez, pero ramdam na ramdam ko ang galit nila. Hanggang sa ilang sandali lang, nagulat na lang kami sa nangyari. Hinarap ko si nanay sa akin at tinakpan ko ang tenga niya. Kitang-kita ko kung papaanong lasog-lasogin nila si tatay. Walang nagawa si tatay sa galit ng mga aswang. Hindi pa roon natapos. Nilapa pa siya ng 2 aswang. Binutas ang tiyan niya at kinaukaw ang laman loob. Tumingin sa akin si Mr. Valdez. Nakakatakot sila. Hindi ko inakala na ganun pala sila kabrutal. Pakiusap! Huwag kami! Wala kaming kasalanan! Hindi nila kami ginalaw. Pagkatapos nila, binitbit na rin nila ang katawan ng tatay ko na halos hiwa-hiwalay na rin. Pag-alis nila ay saka lang kami nakahinga ng maayos. Niyakap ko na lang si nanay ng maigpit. Nay, wala nang mananakit sa iyo. Makakapamuhay na rin tayo ng maayos. Wala na ang salot sa pamilya natin. Kaya Nay, tahan na. Hagulgol ng iyak si nanay. Kahit hirap na hirap akong maglakad, inakay ko pa rin siya pabalik sa bahay namin. Maraming dugo sa loob pero wala na ang mga bangkay. Laking pasasalamat ko na ligtas si Jerry. Ang sabi niya ay nagtago siya sa drum na pinag-ipunan namin ng tuyong dahon. Isinakay namin si nanay. Itinakbo namin siya sa ospital dahil nahihirapan siyang huminga. Naging maayos din naman si nanay. Doon na kami inumaga. Pre, galing ako sa bahay. Nangiram ako ng pera kay tatay. Ako na muna magbabayad sa bill ni tita ha. Palitan mo na lang kapag meron ka na. Ako pre, maraming salamat talaga. Wala pang 5 minuto bumalik si Jerry. Ang sabi niya, bayad na raw ang bill. Sabi ng nurse,
Naka-wheelchair na inchik daw ang nagbayad. Napangisi na lang ako noon. Napakabait ng Diyos dahil ligtas si Mr. Lang. Nakalabas kami ng ospital. 8:00 na ng umaga na makauwi kami sa baryo. Kukunin lang sana namin ang mga gamit namin pero pagdating namin sa bukana, maraming tao. Paghawi namin ni Jerry sa mga nakaharang, nakita namin ang mga bangkay nila tatay at mga kasamahan niya. Magkakatambak. Tapos may karatula sa gilid na mga mamamatay tao kami. Sobrang brutal ang ginawa ng mga aswang sa kanila. Dahil sa mga nangyari, napilitan na akong tanggapin ang alok ni Mr. Lang na tumira sa bahay nila sa Cebu para makalayo-layo. Buti na lang talaga nakaligtas siya. Ayon sa kanya, nag-away-away daw sila tatay noon dahil late nang dumating yung baril. Akala nila tatay patay na siya, kaya iniwan na lang siya ng ganon. Sa ngayon, nandito na kami sa Cebu, Kabanong. Sumama na nga rin pala si Jerry dahil nakapagtayo sila ng negosyo. Payapa na ang buhay namin sa Cebu. Sinubukan namin makausad mula sa bangungot na nangyari. Ang angkan naman ng mga aswang, sabi ni Mr. Valdez, ay nandun pa rin sa lugar namin. Nanahimik lang. Ganun naman talaga sila nung una pa lang. Nabulabog lang talaga sila. Sa karanasang iyong, Kabanong, natutunan ko na hindi pala tayo dapat matakot sa mga kakaibang nilalang gaya ng mga aswang. Mas dapat pala tayong matakot pa sa mga tao na mas halang pa ang mga kaluluwa kesa sa dyablo. Wakas.